Okay. Most of the day I spent looking at, at yung mga plano at mga possible projects ng administrasyon na ito tungkol sa asikaso o pananagot dito sa plano o pagpaplano sa krisis. Dahil nga dynamic yung mga pangyayari sa Middle East, di natin alam kung gaano katagal ito. Although may mga naririnig na tayo na developments, we still need to ensure that the information is true, but gayon pa man, we might be heading for a little better news perhaps in the next few days if the information coming in is true. If not, then we need to hold on for a little bit longer or maybe a lot longer. Regardless of kung ganong katagal yung krisis na ito, nakikita natin na ang importante ay mayroong plano ang ating gobyerno tungkol sa pag-address ng mga issues na ito. Sa kasalukuyan, 100 na higit ang presyo ng krudo at nakikita natin na although marami pang mga sasakyan na nasa kalye, nakikita din natin na nagiging issue na para sa ordinaryong mamamayan ang presyo ng gasolina. Nararamdaman na rin po natin na dahan-dahan na umaakyat din ang presyo ng pagkain at presyo ng ibang mga bilihin. Kahit sabihin pa natin na allegedly meron pa daw tayong buffer stock sa krudo, hindi natin nasisiguro ang na hindi pa tataas ang presyo dahil nga sa ngayon pa lang ang pump prices ay mataas na. So, nakita natin na mag-concentrate tayo sa dalawang mga reaksyon o tatlong reaksyon ng ating gobyerno o ng administrasyon sa krisis. Unang-una, may ni-release na 8 billion na para sa mga proyekto daw ito. Ayon sa DBM, ito ay dahil nakiusap ang Pangulo na mag-release ng pondo. Ang pondong ito ay para nakalaan, di umano, sa mga LGUs kung saan na-clear na sila ng mga insurgents or insurgencies. Kung matatandaan po natin, proyekto ito ng dating administrasyon na magta-target or aggressive yung pagpupuksa sa mga rebelde o mga insurgents sa mga liblib na lugar, pero at the same time kaakibat ng NTF-ELCA ang pagdadala ng development sa mga areas na ito para hindi na mag-succeed ang recruitment doon sa lalong-lalo na sa mga lugar na kukonti ang opportunities para sa mga mamamayan na makaahon sa kahirapan. Isa sa pinakamalaking dahilan sa insurgency ay ang kahirapan, kaya madali mag-recruit in certain areas. Tila ipinagpapatuloy daw ng administrasyon nito at ang paglalaan ng 8 billion ay di umano para sa mga proyekto ng mga lugar na yon. Okay, wala tayong reklamo doon. Pero may naririnig tayo na hindi maliwanag kung ano yung mga proyekto na yon at tila may kinalaman nito sa Kongreso. Di natin sinasabi na mayroon ng korupsyon na nangyayari. Pero ang reason kung bakit tayo nagla-live ngayon o ang paksa ng ating pagla-live ngayon ay yung mga vulnerabilities dito sa paglalabas ng pondo para sa pag-a-address ng krisis. Maraming salamat, Melcy. Oh, mabilis tayo ngayon. Okay, so napansin din natin na sa kasagsagan ng impeachment ni Vice President Inday, medyo hindi ganun ka-enthusiastic o kaganado ang ilang mga kongresista sa pagboboto. Kung kaya't napapansin natin na unlike in previous impeachment attempts, matagal ang nangyayari sa Committee on Justice at hindi sila sunod-sunod na araw naghihiring. Ni-stretch out nila to at parang once a week lang po sila nagko-conduct ng pagdidinig. As a matter of fact, kanina mayroon tayong guest sa The Spokes. Maraming salamat at tila marami sa inyong nanood. Yung di pa po nakakanood, I encourage you to do so. Sa Billionaire News Channel, The Spokes, ang guest namin kanina, si Attorney Michael Poa. So, in-explain naman niya ang mga pangyayari. Mamaya, didiscuss din po natin yon. Pero ang kinababahala ng ilan, mga observers, ay tila pinatatagal ng Committee on Justice ang mga pagdidinig na ito dahil nga matumal ang response ng ilang mga kongresista sa impeachment ni VP Inday. Natural, consideration na po ang darating na 2028 elections at syempre consideration din ng ilang mga mambabatas ang kanilang political career. Gayunpaman, also, unlike in previous impeachment proceedings, very hands-on dati si Speaker Martin at very generous.
Ngayon, maririnig mo ang mga reklamo ng ilang mga kongresista privately or even publicly, katulad ni Congressman Puno, na nirereklamo di umano ang leadership ni Speaker D, not just because hindi siya masyadong malapit sa mga kongresista, pero ang reason kasi ng pagpapalapit na yon ay kadalasan, well, possibly monetary. So, kumbaga, alam natin that in the previous attempts sa impeachment, naging consideration ang mga for later release at saka mga proyekto na di umano'y ipinangako sa kanila. Hindi na ito masyadong sinisikreto dahil nadidinig na rin naman natin ang mga explanations ng ilang mga kongresista, both privately and publicly. Or at least kung publicly, medyo yung coding ng kanilang pagsasalita ay madali naman i-interpret. So, katumbas nun, nakakabahala yung mga nagiging suspicious, or dahil nga nasanay tayo na sunod-sunod ang mga flood control projects or infra projects na naging ghost projects pala, nagiging suspicious tuloy tayo sa ibang mga releases ng gobyerno. Halimbawa, 21.47 billion ang nilalaan di umano para sa pag-mitigate ng mga epekto ng krisis sa Middle East. Ito pala ay targeted na ayuda. Nabigyan ng ayuda ang mga tricycle drivers, so this time around, bibigyan din naman ang mga ibang mga kasama sa transport sector, katulad ng mga jeepney drivers. Okay. Sasagutin din natin yung ibang mga trolls na hindi nakakaintindi ng proseso ng impeachment. Yaan mo, abang-abang lang po kayo, pero hindi po kasi kami nagpapa-interrupt dito sa umpisa. So Ma'am Nancy, thank you. Okay. So, 21.47 billion ang nilaan supposedly para sa pag-mitigate ng effects ng krisis na ito at para sa ayuda. Ngunit pag tinignan ninyo dun sa announcement ng DBM mismo, 2 billion lang po ang nilalaan para sa ayuda. At ang 18 billion ay, well, plus yun, at ang 18 plus billion ay nakalaan for, guess what? Infrastructure projects to be executed, of course, by the DPWH. But wait, bakit may infra? May bago bang mga kalye? No, apparently, ito ay para to guarantee the continuation of the infrastructure projects. But wait, bakit special release? Bakit may 18 plus billion na nire-release ang DBM? Kumbaga, hindi ito solidly under the GAA. Kumbaga, yes, may mga items for these projects. In fact, it's to ensure the continuity of these projects. Pero hindi ba, usually pag nalaan tayo ng pera para sa infrastructure projects, dapat kumpleto yung pera na yon. Dapat kapag inumpisahan na po or kapag inapprove na ang isang infra project, ginagaranti or sinecertify yung funds available to complete that project. Not just the start, not just the middle, but the completion of the entire project. So, bakit may 18 plus billion to guarantee the continuity of these projects? This is something for us to think about. Kasi nga, nagiging suspicious na tayo sa paglalaan at paggagastos ng pera ng pondo ng bayan. Galing yan sa taxpayers' money, hindi na natin kailangan ipaalala sa mga mamamayan natin. Pero, tila, ang impression na nakukuha natin ay parang hindi pa rin natututo ang mga ito. Or it is possible na nararamdaman ng ilang mga mambabatas natin yung tila pagpapatigil doon sa tuloy-tuloy na pagdadaloy ng pondo that was characteristic, di umano, of the previous Congress. So, and finally, there is the 52 billion pesos. Di ko alam kung na-report na ito, pero may nakita ko na po ang paglalaan nito. What is 52 billion pesos? Ito po yung isa sa kinuwento ni Mayor Isko Moreno nung interview niya sa The Spokes yesterday, yung kinakong nani. Ayon sa kanya, nagbigay ng how do you call this? Nagtawag si Pangulo, naalala niyo to, tinawag ni Pangulo ang ilang mga mayors or ang mga mayors to Malacanang. Miniting niya at sinabi, bilang tulong, bibigyan sila ng pondo. Ang pondo na yon ay allocated according to the population, kung ganong kalaki ang kanilang mga population sa kanilang mga municipalities or cities. Pero ang pera na ito ay nakalaan para mabilhan ng bigas
to subsidize yung mga constituents ng kada munisipyo, kada city. Now, what is the problem? Wala tayong nakikita except for one thing. Marso na po ngayon. Tapos na ang harvest at pakonti na lang po ang locally produced na bigas na nasa merkado. Ibig sabihin nito, ang pagbibili ng bigas na yan ay manggagaling sa imports. Sanay naman tayo sa imports. But as usual, mapapaisip tayo, ang pondo ba na to ay magiging transparent sa pagbibili? But wait, there's more. Okay lang sana yung bigas. Sabihin na natin kung overpriced o hindi, but personally, I think it's a good idea. But may problema. May porsyento ng 52 billion na yon na nakalaan for infrastructure projects for each of the municipalities and cities na makakatanggap nito. Bakit infra na naman? Kulang ba ang infrastructure projects ng mga LGU? Why the need to identify infrastructure projects kung ang purpose dito ay yung pag-augment ng capacity ng mga LGUs na masagot o matulungan ang kanilang mga constituents dito sa pag-survive ng krisis. So again, we come down to this. Bakit ang kakailanganin ng gobyerno sa panahon na ngayon ay transparency? Kasi nga, pag in-examine natin yung mga paglalaan nila ng pera, lalong-lalo na sa panahon ng krisis, medyo maraming kulang at maraming pagkakaduda. Importante ba ang infrastructure projects? Tingin ko naman, hindi dapat naaantala yan. Pero bakit may special allocation pa para dito? Kung ang purpose ay para makahabol yung mga LGUs sa kanilang pagtutulong sa mga constituents nila, kailangan tanungin natin, ano po yung purpose ng infra na yon? Doon din sa 21.47 billion, bakit may infra din yon? At pinakamalaki ang paglalaan ng infrastructure projects imbes na para doon sa actual na ayuda or for fuel subsidies, which might be the smarter move. Mas marami ang makaka-benefit and diba, it buys us some time habang nangyayari pa yung krisis sa Middle East. Okay. Ngayon, punta naman tayo doon sa guesting ni Attorney Michael Poa sa spokes kanina. Kung mapapansin ninyo, maliwanag ang kanyang pagpapahayag, napakatama, nakita ko yung mga observations ninyo, very, how do you call this? On point siya, he sticks to the facts, and very respectful. So, tama naman po ang kanyang ang kanyang approach. So, ang gagawin ko na lang, itatanggapin ko na lang ang mga katanungan ninyo tungkol sa kanyang guestings. Sabi ni Ms. Awi, kung maglalabas sila ng pera para sa mitigation ng war sa Middle East, bakit puro transport sector lang? Ang lagay, ang middle class na naman mag-shoulder ng ekonomiya, tapos bahala na kung mag-survive sila. Well, may 52 billion nga para doon sa bigas, pero hindi tayo sure ganong katagal ang 52 billion na makakatulong and really how much talaga ang matatanggap ng kada individual o pamilya na paglalaanan nito. Again, ang nakikita natin dito is hindi nga tayo masyadong follow at the idea of ayuda. Kasi ang sinasabi nilang ayuda is not a consistent pagtutulong. In other words, hindi nila ino-augment talaga yung capacity ng mga mamamayan to deal with the crisis. Instead, they are giving out handouts. So muli, na bumalik sila dun sa dati nilang formula na akala nila pag namigay ka ng pera, it makes you popular or na-mitigate yung sama ng loob ng mga tao doon sa administrasyon. Hindi lingid naman sa ating kaalaman na alam din ng mga tao at ng administrasyon na ito ang kanilang standing pagdating sa surveys. Umaabot na nga sa punto na tila may himas na ang interpretation ng mga numbers. So gayon pa man, ang iniisip natin dito is it is possible na kaya ayuda ang parati nilang nilalaanan ay dahil wala po silang ibang idea how to help mitigate the proceedings. Pero hindi rin nawawala sa ating isip na hindi nila iniisip solely yung pag-mitigate o pagtutulong sa mga tao para masurvive ang krisis, kundi parang naghahanap pa ang iba ng paraan para kumita. Alam nyo, sa totoo lang, ayoko ng speculation. Pero nakikita nga natin, very parang transparent pero not transparent. Bakit
uunahin ang infrastructure kung mayroon namang nilaan na pera para sa mga existing infrastructure projects. Okay. And while we're at it, hanggang ngayon wala pa rin pong additional na nakukulong. Bukod tanging si Senator Bong Revilla lang po ang nakapiit para managot sa supposedly isang flood control project. Pero kung maaalala natin, si Pangulo ay nagsabi pa ng words na mahiya naman kayo. Ngunit tila mas nakakahiya na ang nangyayari na wala naman po yatang mananagot maliban sa kawawang Senator Bong Revilla. Ehemplo po siya. Pero enough ba yun? Lalong-lalo na sa mga pagdidinig, naririnig at nakikita natin ang limpak-limpak na salapi at mga maleta na nadi-deliver pero wala tayong nakikitang kaakibat na proyekto resulta ng mga yon. Bukod dyan, wala rin tayong nakikita na kaakibat na pag-iimbestiga, well, to the point na mayroong mga nafa-filean ng mga kaso. Hi, good evening kay Tatay 888. Sabi niya, mukhang hindi po yata kasing money hungry at trusted by the money managers ang current speaker compared to his predecessor. Posible din po yun. Or posibleng he follows orders from somebody else at pag sinabi lang nung tao na yon na mag-release ng pera, that's the only time he does it. Sabi ni Miss Rain, sabi po sa balita, aabot ng 130 per liter ang fuel. Aray! Talagang magbibisikleta na ako. Sabi ni Captain Nico, ano po ang masasabi niyo ma'am tungkol sa pagdating ng mga US Marines sa isang lugar sa Mindanao? Saan po sa Mindanao? Sa totoo lang sir, in the past, how many years? More than 10 years na minomonitor ko ang pagdarating ng mga foreign consultants, tawag nila sa kanila dati, there were times na talagang ang dami-dami nila dito. Ang pinaka nakikita ko lang concern, matagal na sila nandyan sa lugar sa Mindanao. And I know this because yung iba sa kanila kilala ko. Marami sa kanila special forces ng US Army. So, yung iba Marines. Okay? So, ang point ko dito is that they have been here for the longest time. Nabawasan sila panahon ni Tatay Digong, pero dati may clients pa nga ako na taga sa kanila na nagganon. So I know that they have been here. Ang nagbabago lang yung number of troops. So in recent memory, ang mga dumarating dito ay kadalasan nasa north. Kaya po napansin ninyo yung pagdating nila sa Mindanao. Pero dati na po silang pumupunta dyan. So ang tanong na lang is, what is the difference? Bakit biglang nandyan naman sila? Pero if you're going to ask me, it is not a surprise. They have always been here. They've never left. Ang ano lang, it's just the number that changes. Good evening kay Tenshi, kay Baby Ten. Thank you very much po. Sabi ni Ronald, kayo lang yumayaman habang inuuton yung DDS, pobre pa rin. Habang inuuton yung DDS, pobre pa rin. Sino kaya yung tinutukoy nitong si Ronald Rojas? Na wala naman picture. Sino kaya yung yumayaman at ano ang basehan niya para dito? Baka panahon na naturuan natin ang mga trolls kung ano ang value ng ebidensya. Alam nyo mga trolls, isang dahilan kung bakit hindi nag-gain ng credibility ang impeachment complaints laban kay VP Inday ay dahil wala silang kaakibat na ebidensya. Ngayon ano yung ebidensya? For purposes of proving something, kailangan directly related. So itong sinasabi ni Rojas, wala naman siyang kaakibat na ebidensya dito. Ano ang pruweba na yumayaman ng isang tao? Normally, you can prove that by documents. Hindi pwede ang bank records kasi covered yan ng Bank Secrecy Act. So ano pa ba ang gagamitin mo? Nag-acquire ba ng assets yung tao? Mayroon bang ibang source of income? So kung ako, kunwari, ididepensahan ko ang sarili ko kahit hindi naman kailangan kasi dapat ikaw ang nagpapakita ng ebidensya, ang hahanapan ng aking mga defense lawyers, yung ebidensya mo. What is your proof of an increase in the income? May increase ba in assets? May increase ba in monetary capacity? Nasaan yung sinasabi mong yumayaman na part? Bukod pa dyan, next, what he has to prove. Inuuto ninyong DDS, pobre pa rin. Unang-una, ina-assume mo na ang mga DDS ay pobre to begin with. Pero kung i-analyze mo, ang demographics or yung character ng mga DDS ay hindi po lahat ay CDNE. Although, kaming mga middle class, tumutulong kami, we endeavor to help out yung mga fellow DDS namin.
Hindi po kami katulad ninyo na hindi pa kayo magkasundo kung sino magiging kandidato ninyo. Samantalang kami, walang problema kung sino ang kandidato namin. Settled na po yung issue na yon. Nagdidiskusyon kami tungkol sa magiging vice president. Thank you kay Sleep Spell. Pero that is the most that happens here. So unfortunately for you, since you do not understand how it is that you can convince people using evidence, then yung pagtutol mo diyan ay hindi po nakakagawa ng pagbabago. Kung ang purpose ng pagsasalita mo dito ay mapagdalawang isip yung mga DDS na sinasabi mong dukha, hindi po yata mag-work kung iniinsulto mo sila. Sabi ni Burgis, are you willing to participate in the Duterte music video? May appointment na po sa OVP. Alright, I suppose in theory, but let's see what the schedule is. Thank you kay Sleep Spell. Thank you kay Tatiana for sharing. Miss Betsy, thank you very much. Okay, ngayon sabi naman ni Weng, since na-discuss naman po natin ang tungkol sa impeachment ni VP Inday, sabi niya, walayu kung wala siyang, ano yung walayu? Okay, so grammar seems to be a problem here. Kung wala siyang tinatago, sagutin niya. Hindi yung nagdadakdak lang siya sa social media, harapin niya. First of all, if you're talking about VP Inday, hindi po siya sa social media nagdadakdak lang because she is constantly covered by traditional media and she is always ambushed by all sorts of media. Social media nga ang kulang sa sa pagkakataon na ma-interview siya. Kayun pa man, naiintindihan natin. Unless ika-count mo ang SMNI as social media. Ngayon, itong wala siyang tinatago, sagutin niya. Aba, every opportunity that she had to answer, hindi naman siya tinatanong. Kung babalikan niyo po ang mga hearings ng ng Committee on Good Governance at ng appropriations, present naman po siya parati, pero hindi siya natatanungan. So mali po kayo. Yung sagutin niya kaagad kung may tinatanong, mabuti sana kung tinatanong siya directly. Instead, nag-concentrate ang mga mambabatas sa pagtutuloy-tuloy to the point of harassment, to the point of collapse doon sa accountant or doon ng OVP. Tuloy-tuloy rin ang pagtatanong nila doon sa COA auditor. Tuloy-tuloy din ang pagtatanong noon kay Attorney Laika to the point that they looked for a reason. It seemed to me that they were simply looking for a reason to detain her at some point. So, hindi ko po nakikita kung saan ang factual basis ng inyong katanungan or ng inyong komento. Ngayon, yung paggamit ng mga terms na dakdak are indicative really na galit ka naman talaga kay VP Inday. Wala naman sa amin yun. Sanay na po kami na mayroon talaga na a small part of the population na sometimes can be unreasonably angry at her. It's possible kasi na ang mga nakikita o natatanggap mong impormasyon ay hindi kumpleto. If you stand by here, stand by. If you monitor here for a while or stick around here for a while, baka matutunan mo yung ibang mga or marinig mo yung gaps doon sa inyong information. Good evening kay Lululu, Miss Betsy. Thank you very much. Sabi ni Miss Lululu, good evening, ang ganda po ng The Spokes kanina, Team Replay as always. Huwag pong kakalimutan, mag-comment. Sabi ni Cupcake, one way para maligtas ang HOR, mag-self-destruct na lang, huwag lang ipahalata sa boss. Oy, sabi ni, hi Bistik, thank you very much. Ma'am Betsy, thank you uli. Sabi ni Armel, krisis ng mga magnanakaw na politiko. Hi kay EEEEOA1. Thank you kay Kimwell. Wow, sipag. Hi. Okay. So let me see. Good evening kay Iverson. Good evening kay Green Apple. Hi kay Ed. Sabi niya, ask lang po about sa 73.2 billion na pababalik daw ng COA from OVP. Ano po status? Hindi nga pa po siya final. Ganito po yan, di ba? May notice of disallowance. So mag-i-explain. Kung hindi pa tinanggap yan, yung explanation, may pagkakataon pang idulog ito sa hukuman. So kahit sabihin pa natin na may order na ganyan, pero wala po akong nakikita na order pa na ganyan na hindi pa po tapos ang procedure doon sa COA. So assuming natin na mayroong ng order para magbalik ng 73.2 million, that's normal. Kumbaga, but that is not an indication of guilt or not an indication of a crime. Explain ko kung bakit. Ano ba ang elemento ng crime? Kailangan may batas. So kailangan may criminal act. O sabihin na natin,
violation siya ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act, just in case. O kaya malversation under the revised penal code. So good, may batas. There has to be an act. Ay nako, ito na yung problema. Ano yung act? Okay, sabihin na natin, kung yung act ginamit not for the intended purpose, then kailangan patunayan doon na mayroong malis. So, what is malice? It means it's criminal intent. There was an intention to commit a crime. Now, the intention to commit malversation could be that you pocketed the money or you spent it incorrectly. Okay? Now, did they intend to spend it incorrectly? Paano mo malalaman kung walang malis? Titignan nyo ngayon yung rules. Ano yung rules? Yung rules ay naando naman, nakalaan yan sa Joint Memorandum Circular na ginagamit dahil ito yung rules for both the spending of confidential as well as intelligence funds. Sumunod naman, hindi nga yun yung sinasabi. Ang sinasabi, hindi mga maliwanag sa COA kung bakit dinidisallow. Pero ang sinabi ng OVP is that disallowance did not even pertain to how they spent the money, but to the liquidation. So, hindi rin maliwanag kasi hindi pinapublish ng COA yung reason for the disallowance yet. Or at least hindi ko pa nakikita. Promise pag nakita ko, then I will publish it myself. Sabi ni Riz, naawa ko kay VP Sara at sa mga kapwa ko Pilipino, control ni B ang power, yung mali, kaya niyang itama. Pero ma'am, I don't really think that he is that powerful. Kasi kung napaka-powerful niya, matatakot din ang ordinaryong mamamayan magsalita. Kaya nga sila kabado, natatakot sila sa ating mga nagsasalita. Kaya nga po sila nagpapadala ng calls sa atin because they cannot stand the fact that we can still talk, we can still petition for redress of grievances. Thank you, kay Zaldi. Hi kay Mikey. Thank you kay Sleep Spell. Thank you ulit kay Sleep Spell. Thank you kay Kiyo for that compliment. Ma'am Carmela, maraming salamat po. Sabi ni Kiyo, we can't trust this administration and the negative ratings are deserved. Thank you kay Andresa at kay Sir Jose. Tama ba yun? Sabi ni Sean, EDCA site ang Cagayan de Oro. Sabi ni sa Cagayan de Oro po ng Mindanao, ang mga dumating na maraming sundalo ng Americans, marami po asking. So actually justified dahil nga mayroong EDCA. Pero I understand kung bakit kayo nababahala, lalong-lalo na considering yung role ng Amerika doon sa krisis sa Middle East. Thank you kay Baby Ten, kay Ma'am Alice. Okay. Thank you din kay Mikoy at kay Jobs. Doon sa nagtatanong kung may asawa na si Attorney Poa, alam ko yung sagot pero hindi ako sure kung pwede kong sabihin. So, hindi na lang ako kikibo dyan. Pass. Sabi ni Strictly, plain greed, that's all it is. Malakas kutob ko na since alam nila na may day of reckoning pag upo ni VP Sara as president, they're doing the plundering as long as they can. Consequences be damned. Sabi ni Lay, sana totoong infra. Alam niyo, yan din naman ang kaba ng lahat ng tao, di ba? Big no-no sa ghost at substandard projects and infrastructure projects. Nagbigay daw ng 5 kilos ng bigas yung isang board member nila, ayuda daw. Sana. Thank you kay Zaldi99, hindi si Zaldi ko yan. Sabi ni Edja, may taga Luzon nagsabi may langis sa Mindanao tapos nababahala na kami daming US troops sa CDO. May taga Luzon na nagsabi na may langis. So, napaka-generic naman ng taga Luzon. Sabi ni Riz, bakit po hindi kumikilos yung mga attorney o mga Supreme Court o mga may power sa Pinas? Hindi ko alam kung anong ini-expect ninyo sa mga attorneys. Pero ang Korte Suprema, bawal po epal.
Maaari lang po silang magsalita through a resolution tungkol sa kasong nakahain sa kanila. Only through their decisions. So nakalagay po yan sa saligang batas. So wag naman po ninyong i-expect na ang Korte Suprema ay biglang magsasalita. Paano sila magiging objective sa mga kaso na humaharap sa kanila kung they will take sides, even if it's a side you like. Sabi ni Guillermo, it's too late na magpapogi points. Kung tutupad lang siya sa continuity, sana patapos na yung ibang project. Budol na naman ba ito? Yan talaga ang katanungan parate. Sabi ni RG, pag naging president si Inday Sara, si Attorney Michael Poa ang bagong muka na spokesperson ni VP Inday kasi napakaklaro at magaling magpaliwanag. Ang gagaling talaga ng defense team ni VP. Samahan pa ni Laika. Okay. So, merong makulit kasi gustong mag-hi. So, this is this is Kit. Uy, ano, naglalambing ka lang? Sabi ni Miss Marjorie, ginawa nilang mga patay guto, mga Pilipino dahil sa ayuda. Meron na tayong pride nung panahon ni PRD as a worker, tapos biglang nag-disappear dahil dito kay B. Diba? Totoo yan. Say hi, Kit. Bakit? Bakit? Anong issue natin, Kit? Oo, talaga? Sino na naman ang umaway sa'yo? Wala naman yata. Nobody speaking a fight with you. Sabi ni Boro, may karma pa kayo kaya sa admin ngayon? Mukhang hindi sila apektado, talagang garapalan na sila. Huwag lang mawala sa kapangyarihan. Oo nga eh. Yes, Kit. Yes, dear. You wanna go down na? Okay, later na ulit. But you have to go down. Okay? Later. You just ate, huh? No. Sabi ni JR Felix, daming tol sa TikTok. Pansin ko lang, sumusulpot sila pag may vlogger topic, Duterte. Halata talagang tol farm na bayaran. Baka nga may notice sila eh. Hi kay Kenzo. Hi Miss Josie, maraming salamat. At kay Zaldi99. Anong breed niya? Wala. Puspin. But that type of cat, yung black and white na ganyan, is called the tuxedo cat. So, ang dami kong di nabasa, sandali lang. Ha? Sabi ni New Saint, magkano bayad sa'yo? Wala, magkano bayad sa'yo? Sabi ni Chef Theo, paano po process ng disbarment? Sino pwede mag-file para mag-disbar si Luis to? Alright, well, you can write to the Supreme Court. Normally, they will require an affidavit form. So you might, you could go, for instance, to any of the legal aid offices. Yung mga may free legal aid offices, you can go to, let's say, UP, sa Office of Legal Aid. Most universities that have College of Law will usually have a legal aid office. You might be able to ask there. IBP also has one. Or you can also ask from the public attorney's office. Sabi ni Ilustrado, hindi direktang nagbibigay ng detalyadong paliwanag si Sara tungkol sa COA disallowance sa publiko. That is true, precisely because it is lalo na for the confidential funds. Dun lang naman siya may issue eh. So until magbago yung memorandum circular which says that that information contained in some of those liquidations cannot be divulged to the public, then, diba, she cannot be compelled to break the law. Sabi ni Army, kung sa kalagitnaan naisipan ng VP mag-resign, ano mangyari sa impeachment? It will stop. So, theory kasi ni na Congresswoman Luisto is that because there is a disqualification, disqualification penalty, off the table. Bye. No, not on the table, not today. Not today, later. Andito na si Eva on the table, di kayo kakasya.
So, ang theory ni Congresswoman Luis Lo is dahil daw mayroong disqualification as a penalty, pwede pa daw nilang ituloy kahit mag-resign si VP. Ako, I disagree. Normally kasi yung disqualification is what we call an ancillary penalty. So, without the main penalty, you cannot impose it. But sabihin na natin mali yung teorya ko, dati si President Erap was deemed resigned kaya hindi natuloy yung kanyang impeachment. So they stopped the impeachment because he was deemed resigned tapos nagkaroon nga ng parang EDSA 2. Parang EDSA. So that is the nobody filed for a continuation of the impeachment once he was deemed resigned. Sabi ni Kenzo, nakawatch ako ng video ni Kong Luis Lo, ilabas daw ni VP ebidensya, sino ba dapat maglabas? He who alleges must prove. So, ang claim kasi ng Committee on Justice, may ebidensya naman daw. Ang sinasabi naman ni VP Inday, that is not evidence. Katulad ng yung mga sinasabi, for instance, yung sinasabi ni Kong Terry Redon, ang laki daw ng in-increase ng kanyang net worth from 2008 to the present ba or to 2018. Hindi ko alam kung ano, pero ang laki kasi ng agwat. So, but that is not evidence of corruption. That is not evidence of malversation. Kailangan mapakita na mayroon siyang kinuha na pera at yung pera na yon ay she made use of that. Kung malversation, depende. Kung technical malversation, yung paggamit ng public funds for a purpose different from that which was intended. So, hindi po pruweba ng pag-increase ng kanyang net worth ang sinasabi nilang act. So, if the act is that she took money from the government illegally, then they have to prove that. What fund did she take it from? How much did she take from that? So, yung pag-increase ng kanyang net worth is not proof of the taking. They're just saying na bakit yumaman ka? Pero hindi naman nila masabi kung saan nanggaling yung yaman na yon. You cannot presume wrongdoing. You cannot presume a crime. A crime has to be proven. Diba? Ano cute? Ba't ang kulit natin ngayon? Why so kulit? Ayun, bumaba na tuloy si Eva because you kept coming up here. Okay. Sige, you can go here, this way. This way, ha? Go around. You can lie down where she was lying down. Kulit. Sabi ni Emmy, I think wala nang gagawin talaga si BBM kasi alam niya wala nang tiwala sa kanyang tao. For show na lang. Bakit kayo nagdi-demand ng sagot? Sabi ni Dennis Evangelista, ano attorney, wala na bang pag-asa makauwi si PRD ng buhay o meron pa? Ang totoo. Excuse me? So unang-una, bakit sa akin ka nagdi-demand? I can tell you what the law is. I can tell you what the conditions are right now. Kumbaga, ano yung estado ng kaso niya. Pero yung magdi-demand ka sa akin, yung totoo, as if naman I never told you anything that was, that was not true. Or that I told you something that was true. Or anything like that. As if you're casting aspersions on the kind of information you're receiving here. So, I understand that you might be really emotional, pero we're telling you what is happening. Bakit? Walang nangako sa inyo na makakauwi siya. Wala ring nangangako na hindi rin siya makakauwi. Kasi tumutuloy pa po yung kaso. Now, maraming nag-a-analyze at maraming nagsasabi na mababa talaga ang chances niya. Well, for me, as long as hindi pa nagro-rule yung hukuman and marami pang pwedeng mangyari, I will continue to hope. But I will not be responsible for your hopes or your depression, depending on how you interpret the situation. Wag naman po ganyan. Tapos nagfo-flood ka pa, wag naman din po ganyan. Hindi naman po yata tama yung ganyang pagtatanong. Masyado namang kumbaga, masyado namang demanding